DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga, mga ka-consumer, maray na aga po Bicolandia. Welcome digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo hatod sa Indokang DTI Regional Office 5. Sa giraray, iyo po inian sa indong makakaiba sa radyo. Ngunya na aga, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto. Kaya po, day po kamo magliwat nin istasyon. Kasi igwa kitang importanteng pag-urulay-ulayan ngunya na aga. So siguro dapat tutok po kita digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan. Ano ngun yan? September 15, tama? September 15, 2023. Ikatulong Biyernes sa bulan, no? Kaya kita ngun yan ang mag-iiba-ibahan sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So igwa pong mga kahapotan, igwa po kitang mga issues and concerns. Pwede ta pong ipaabot sa samuyang text line para po ma-address ang satuyang mga issues and concerns. Ang satuya pong text line ay 0999-883-1471. Ulitin ko po 0999-883-1471. So, dahil po kita mag-alang-alang, ipaabot na po ang satuyang mga kahapotan sa paagi kang pag-text, duman po sa text sa number na tinao ko po sa Indo. Ayan. So, ngunya na aga, kaiba ta ngunyan sa programa ang samuyang head kang Consumer Protection Division, si Sir Roben Sombon. Sir Ben, pwede tabing batiun tangunan sa tuyang mga paraan tabay? Yes, good. Diyos marahay na aga po, Ma'am Bem, and sa kabus po na nakantabay ngunyan sa Radyo DCGB. September 15, 2023. So, kabangaan naman ka September, Ma'am Bem. Madaliun sa na. October. Okay. So, ayan. Siyempre, nadadangog kita sa 729 kHz as in naka-live stream po kita sa DZGB News Online. Kaya ang satuyang coverage ay worldwide. Siyempre, sinishare mi man ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. So, para po pirmi kita updated sa mga issues na presente or sa mga present issues ngunyan, pirmi po kita magdangog sa DZGB as in i-follow ta ang mga Facebook pages kang DZGB as in kang DTI. Ano po? Okay, so ngunya na aga, igwa kitang pag-urulay-ulayan na syempre aram tabagang ngunya na igwang mainit na issue. Ano po? Igwa kitang pigpapatupad na EO39. Pinaluwas ni President Bongbong Marcos itong Executive Order number 39. So, taod-taod po i-share ta sa Indo sa satuyang mga paraan tabay kung ano itong mga nakapalaman duman sa Executive Order. Ano ang Executive Order number 39 tungkol ini sa in. As in, syempre, ihiras mi man po sa Indo. So, sa tuyang implementation, kasi pigi-implement na po ining Executive Order number 39, kaya nararapat man po na i-share mi sa Indo kung hain na ngunyan ang implementation ka ini, as in, so mga iba-ibang ahensya di gobyerno, igwa kita digding mga kairiba sa pag-implement ka ining Executive Order number 39. Pero bago iyan, Sir Ben, igwa baga kitang inaapod na Price Act, ano po? So base duman sa Price Act kaya, igwang mga
nagkapirang mga ahensya di gobyerno na nag-implementar kang Price Act. Ano po? So yaon duman naka-specify sa Price Act so mga jurisdictions kang mga iba-ibang ahensya di gobyerno. So buot mi pong ipasabot giraray sa tuyang mga paraantabay, lalong-lalo na sa tuyang mga ka-consumer, na bako sa na si DTI, ang implementing agency kang Price Act. Kasi very specific, naka-identify po duman kung ano sa mga jurisdiction sana kang Department of Trade and Industry. So, Sir Ben, siguro igwa kitang dyan, kung ano sana itong mga produkto na under DTI, buda ano pa sa mga iba-ibang ahensya di gobyerno na nag-implementar kang Price Act. Sige daw tabi, Sir Ben, pwedeng parang sort of review na lang po ini sa tuyang mga paraantabay. Yes, Ma'am Bem. Again, ining Price Act or Republic Act 7581. Ini po, Ma'am Bem, ang lay na nagtataon ning protection sa tuyang mga consumers sa paagi kang pag-stabilize kang presyo. Basic necessities and prime commodities po ang yaon dyan. Sa paagi po kang pag-prescribe measures against undue price increases during emergency situations and like occasions. So, yan po ang napapasabi sa Price Act na kung sa ipitatawan po ni protection ng mga consumers natin. Ang pinaka-basic na kinuha ni Ma'am Bem is itong siguraduhon ta na maigwa ng adequate supply and reasonable prices all times without denying legitimate business a fair return on investment man. So balansyado po, Ma'am Bem. Protection sa consumers and of course kay puwan tamang pong tawang ki importansya itong mga legitimate business. So para po mabalanse gabos ang ining Price Act na ini. So ang Price Act po kumpesto kinakakapirang agencies na kung sa yaon po ang sa indong Department of Trade and Industry, yaon po ang DNR, yaon po ang DOH, yaon po ang Department of Agriculture, and of course so bagong niya na kinag itong Department of Energy, Ma'am. So iyo yan sa mga ahensya di gobyerno na nag-iimplementar kang Price Act. Okay. So yaon duman syempre si DTI, ano po? So bako sana si DTI ang implementing agency. Yaon na mention ni Sir Bensu, nagkapira pang mga ahensya di gobyerno na nag-implementar man kang Price Act. So sa parte Sir Ben kang DTI, sa parte kang Department of Trade and Industry, ano sanang mga produkto ang nasasakop sa tuya ang igwa kitang jurisdiction? Yes, Ma'am Beb. So again, ang under kan Department of Trade Industry, so basic necessities na piga-apod ta. Ini po sa mga manufactured goods na pigsabi. So yaon dyan, ang example itong tinapay, so canned fish and other marine products, potable water in bottles and sa containers, processed milk, so mga powder milk natin, and of course, so instant noodles. So pero may provision digdi sa instant noodles po, locally manufactured lang. So, yaman dyan, so, kape, asin, laundry, salt, baka asin, laundry soap and detergents, and kandila. So, under kang basic necessities, iyan po nakapalaman digdi sa Republic Act 7581 na jurisdiction ka Department of Trade and Industry. Okay, very clear. Sir Ben, na-mention mo sa mga produkto na nakakabilang duman sa pigaapod tang basic necessities na under DTI's jurisdiction. Ano po? So nagkapira lang ito. Siguro kung di ako nasa sala, gari 12 ito. Mga arog sa nakayan 12 lang. Na-mention na ni Sir Ben kasubaago. Duman sa na-mention ni Sir Ben, daiman duman nakabali si bagas. So pag abot sa bagas, sisay ang may kaini Sir Ben, jurisdiction. Pag-abot naman sa bagas, yaong kasabay ta ang Department of Agriculture. So bagas, mais, and other root crops, same na po yan, Ma'am Bem. Kasabay sa mga fresh, dried, and other marine products. So karne, same na po yan. So bunay, fresh eggs, sugok, kung sa mga taga-Marinsur, fresh vegetable and fruits, sugar, and cooking oil. So yan po, nakalaag po dyan na ang bagas ngunyan na very, very hot. Ang issue tungkol sa bagas,
is under po ng jurisdiction ng Department of Agriculture. Okay. So, agriculture, Department of Agriculture. Gabos na agricultural products and other marine products, yan sa Department of Agriculture. Sir Ben? Kung napapansinin do, itong mga produkto na under DTI, gabos ito processed, no? So, gabos ito processed. Itong products na na-mention ni Sir Ben under DTI, gabos ito processed goods. So, pag abot sa mga agricultural products and other marine products, mga agricultural produce, gabos iyan under the jurisdiction of the Department of Agriculture. Ngunyan, Sir Ben, sabi tabaga kasubago, igwang pinapatupad si President Bongbong Marcos na Executive Order 39. Ang yaon digdi, ang titulo kaining order na ini, Imposition of Mandated Price Ceiling on Rice. So, yaon digdi sa executive order, sa tuyang ihihiras sa tuyang mga paradangog, Sir Ben, kung ano ining napapalaman digdi sa executive order na ini, yaon digdi nakabali si DTI, puda sisay pa ang mga ibang ahensya di gobyerno na igwa digding dapat trabahuhon. Kasi igwadigding mga mandato so mga nagkapirang ahensya di gobyerno na nakabali digdi sa pag-implement kang Executive Order 39. Siguro maharapot sa tuyang mga paradangog, natata sabi kang DTI, bako ninda jurisdiction si Rice, pero yaon sinda sa pag-implement kaining Executive Order 39 na ang titulo, Imposition of Mandated Price Ceiling on Rice. So, Sir Ben, para masabutan kimaray kan sa tuyang mga paradangog, sige daw tapo digdi sa tuyang pag-ulay-ulay, i-explain karta kung ano itong mga mandato ka mga ahensya do gobyerno digdi na nakapalaman sa executive order na ini. Ano ini, Sir Ben? Enot sa gabos, ano ining Executive Order 39 na ini? Ini pong EO 39, number 39, Ma'am Bel. So, nabanggit mo nga, Imposition of Mandated Price Ceiling on Rice. So, nakapalaman po digdi specific na ang pigtawang price ceiling, mandated price ceiling, ito lang po na well-milled rice at 45 pesos and regular milled rice at 41 pesos. Ining duwang klase ning bagas lang po ang nakapalaman digdi sa Executive Order number 39. They po kasabay sa mga commercial rice, sa mga malakit rice, and any other variety na din nabanggit digdi. So, ang yaon po digdi, malinaw po na well-milled tapos regular milled. So, ang mandato po, ini pong Executive Order number 39, nangyari po na nakapalaman digdi na yaon po ang DA, yaon po ang Department of Trade and Industry. Remember, Ma'am Bem, na ang National Price Coordinating Council, iyan po sa lado nasyonal na na ang chairman po digdi, iyo po ang Department of Trade and Industry. So, kasarabay ta po din sa ibang agency, ma'am. Pero naatasan, ang yaon, di pala naatasan, yaon po sa Republic Act 7581 na ang chairman ka National Price Coordinating Council is the DTI. So kaya yaon po ang Department of Trade and Industry kasabay po digdi sa pag-implementar kaning EO number 39. Okay, oo. So ining EO 39 na ini, Sir Ben, iyo ini ang pagpatupad kang price cap na pig-aputa or price ceiling sa bagas nga ni po ining price cap na ini, Sir Ben, o price ceiling sa bagas, ano ba ini, Sir Ben? Temporary ba ini o ano ba ini? Ano ba ang katuyuhan talaga kay ini nga kaipuhan magpaluwas ka ini ang satuyang gobyerno? Yes, ini, Ma'am Bem, temporary. Okay. Temporary. Temporary. Kaya po nagkaigwa kining mandated price ceiling because inot nahiling po kan satuyang government na igwaning unusual na price increase. Ito sa pagputang bako normal. Unusual so price increase sa bagas. Lalong-lalo sa regular meal tapos well-milled rice. So, base digdi sa mga datos na nakuha from DA, from and any other government agencies, kay po mag-intervene ang sa tuyang government. Okay. Para mapundo. Kung natin kasi ang sabi ninda, dakol man yung supply,
pero padawos ang paglangkaw. So magsano Ma'am Bem, nabalga, so law of supply and demand, Okay. di ba? So dapat ang supply pero sige ang lagok ang presyo. So kay po ang po kang sa tuyang gobyerno na mag-intervene, sabi ko nga, para ma-stop ini. So, ang pick-up po din yung stop-gap measure, Okay. kang sa tuyang government. And EO39 is not a stand-alone solution. Igwa pa pong ibang pigigibo ang ibang government agency para po maaraman po talaga kung sisi ang nagpaluwas, nagpasimuno kaning pag-increase. So, ang ano lang is naging medyo naging controversial lang na ang nadumananta ang inong mga rice retailers na kung saan pig-monitor tapos pigtawan sila kay mandated na price na kay kuan ipa-ibenta ninda subagas ninda at 41 and 45 pesos respectively. So ini po ang katuyuan kang EO39 para po ma-afford makakuha ning quality as in affordable na bagas ang sa tuyang mga consumers. Para po ini sa ang katuyuan po kani para po sa kapakib nabangan kan sa tuyang mga consumers para maka-avail sila kay itong mas ababa na presyo na bagas. Okay, so ini ang talagang katuyuhan kang pagpatupad kaining EO39 tanganing mapundo so itong padagos na paghalangkaw kang presyo kang bigas kang bagas despite the fact na bako man kulang ang supply. No, dakol man ang supply, bastante man ang supply. Kaya dapat ma-address ini o dapat maaraman talaga kung nata ta padagos. Kaya kaipuhan na ining kaipuhan talagang makiaram na ang satuyang gobyerno digdi. Para ini sa satuya gabos bako sana syempre para sa mga consumers, no, as in syempre para man duman sa satuyang mga retailers, no. Kaya nga ni magpuon kang itong aldaw September 5 Yes. so implementation ka ini. So magpuon kang September 5 pig atasa na so mga ahensya di gobyerno na yaon digdi naka-specify man sa executive order na mag-monitor kang presyo kang bagas kang compliance kang bagas po. Okay, so magpuon Sir Ben kang September 5, di ba? Nagmo-monitor na so sa tuyang mga monitors. Kumusta man daw so sa tuyang monitoring? Ano so sa tuyang mga na pag-araman? Igwa na bang mga nag-comply or igwa pang mga non-compliant na mga rice retailers? Yes, mga first few days, first 3 days, Ma'am Bem, na pag-monitor ta kang presyo kang well meal tapos regular meal. Mas dakol talaga so din nagsunod. Okay. So di ba, mas ibig sabihin ang pabakal ninda kang bagas ninda, mas halangkaw duman sa pigmandato. Luwas. Ang reason behind is, siyempre, kay po mag-investigate. Oo. Nabakal ninda sa bagas ninda, sa supplier ninda, na mas halangkaw ang presyo. So kung ipapabakal da ninda ng 41, 45, malulugi sinda. Lugi sinda talaga. So, kinuha po ito ng mga reasons sinda. Kay po i-validate. Ano po sa ginibutang validation? Pigkaulay ka sinda, haputa sinda, kung sa nila piko sa bagas, ano ang prueba na binakal talaga ninda at this price, mas alangkaw na presyo. So, ito po. Then, of course, kay punta pong i-validate girare yan. So, kinota po yan ng mga reasons na yan. So, kaya po, nagkaiguan naman ki declaration na matao ki cash assistance ang satuyang government para duman sa mga affected and apektuhan kining mandated price ceiling. Okay, oo. So kabali iyan duman syempre na-anticipate kang gobyerno na talagang igwang mga rice retailers na apektado kaining Executive Order 39. Kaya yaon su assistensya kang gobyerno so pigaapod tang rice subsidy from the government para duman sa mga affected na rice retailers. So ngunyan nagpuon na kita Sir Ben kang sa tuyang pag-distribute kay itong payout through the Sustainable Livelihood Program of the Department of Social Welfare and Development. So taod-taod syempre i-share mi man sa indo kung ano sa mga nangyari during the payout na po tapos kung pira naman sa mga nakaresibe kang benepisyo hali sa gobyerno. Pero bago iyan Sir Ben, igwadig din kahapotan tabi Sir Ben, how can you
DTI determine the quality kung ang rice is well milled or regular milled? Yes, Ma'am Bem. So, kita sa DTI, inako yan ta data nga jurisdiction niya. So, di kita capability na maaraman kung well-milled o regular milled yan. So, kaya po, ini pong EU39, bako lang po DTI, nasambit din nga kasubago, katuwang ta po ang Department of Agriculture, na kung saan yaon ang sa indang ahensya through the National Food Authority na may kakayahan mag-determine kung well-milled or regular milled yan. milled, So, kasabay po sinda actually sa pag-ikot, Ma'am Bem. Pig-deputize na sinda ang Department of Agriculture na magsabay sa mga monitoring team para po sa pag-identify kung well-milled yan o regular milled. Okay, oo. Kaya nga ni Sir Ben, mandato lang kang DTI gare, correct me if I'm wrong, duman sa executive order, ang satuya lang na pipagibo no sa Department of Trade and Industry base sa order mag-monitor and mag-profile. Tama ito, Sir Ben? Ano po? Yes. Oo. So, nagibutan na itong monitoring, sabi nga ni Sir Ben, nagwang mga interrogation, no? Kasi syempre investigation, mga arog-arog kaiyan, kung sa ininda binakal, tapos kung gura no so pagkabakal ninda at that time, iyan sana po talagang pipa trabaho sa DTI. Kasi mayo pa man kinangyayaring enforcement. Ano, Sir Ben? Yes. Oo. Ito lang na during siguro a separate guidelines will be issued regarding that matter. Ano po? So ngunyan may follow-up question siya. Since ang price of rice depend on quality, how sure DTI can determine the quality? And why cash assistance are for the rich retailers, not on farmers? Yeah. So inot na hapot na simbag ko na Okay. NFA yung determine kayo kasabit ang NFA. Regarding duman sa mga cash assistance natin, ang big prioritize talaga kan sa tuwing opisina, Ma'am Bem, itong mga micro rice retailers. Micro ang yaon dyan sa pighagad tang listahan hali sa mga LGU. So yan po ang big prioritize na matatawan. So mga large na mga talagang they po sinda dapat kasabay dito. Opo. So apektado lang po ng mga rice retailers. Kung kaya yan po ang pigigibong muna na cash assistance duman sa mga rice retailers. Manugot po sa mga farmers. Actually, kang pag-meeting kang Department of Agriculture, talagang nagsabi sinda, Ma'am Bem, na igwas sindang mga assistance na pigpapanaw, which pikonforman. Separate assistance. Mapun yan sa mga abono, sa mga binhi, na pigtataw sindang assistance sa mga farmers. So, yan po ang simbag kang Department of Agriculture. Ayan, oo. At saka siguro, Sir Ben, para daisinda masyado malibong daaso mga rich retailers, ang pigtatawan, ang pigsasabi tang micro rice retailers. Pag sinabi tang micro, maduman iyan sa nagbibase kita duman sa capitalization. So, ang micro, pag dai pa nagsobra sa 3 million, ang sa imong capitalization, micro ka pa. Yes. Iyo, tama, Sir Ben? Tama, Ma'am. 3 million below. So, iyan po ang inaapod tang micro rice retailers. So, kabali po, itong mga micro retailers duman sa pigtatawan ki ayuda hali sa gobyerno. Pero po itong ayuda na ito, giraray, gusto ming ipasabot, giraray, na hali ito sa Sustainable Livelihood Program kang DSWD. Ano po? Okay. So sa ngunyan, Sir Ben, ano na ngunyan na petsa? September 15. Ano po? 10 days after the effectivity of the Executive Order number 39. Which was issued by the President, syempre. Ano na ang satuyang mga ginibo ka mga members or member agencies na yaon digdi sa executive order, syempre, so Department of Agriculture, igwaman sinang pigsasagibong monitoring, Okay. So, sa ngunyan, after the monitoring, after the profiling ng DTI, nakapag-come up na kita, Sir Ben, kang profile. Okay. So, ano na itong nangyari? Kang nakaaging aldaw, igwa na bang mga natawan ki ayuda? Pirana ang natawan ki ayuda sa satuyang rehiyon sa Bicol? Igwa ba kitang lista ka, Sir Ben? Yes, Ma'am Bem. So,
So payout, first payout na ginibo kang DSWD. Again, katuwang ta, Ma'am Bem, dito pag DSWD. DSWD, DILG, DA, and DTI. And of course, yung PNP natin, and LGU na nakipag-cooperate man talagang maray sa tuya. So kang September 13 and 14, nagkaigwa na kita itong initial na payout sa mga na-profile Pilot, na, ano po, na-validate pilot. na talagang nagtitinda sindaki bagas. So, kang September 13, yaw po dyan si Albay, Camarines Sur, and Sorsogon. Inutan sa Albay, Ma'am Bem, ang natawan po sa Albay, kay itong 15,000 na cash assistance is 120 rice retailers. Sa Sorsogon naman, igwaning 154. And Camarines Sur, igwaning 40. So, ang amount kanina, times 15,000 mo na lang po yan. So, yan po ang total amount. So, kang September 14 naman, nagkaiguan naman kita kay payout sa tulupang probinsya kang Albay. Opo. Ang Masbate, ang natawan kang cash assistance is 62. Sa Catanduanes is 28. And Camarines Norte, igwaning 42. So, yan po. So, breakdown kang sa tuyang lista kang natawan kang mga cash assistance. Mangyari man, Ma'am Bem, na nakigwa man talaga nakalista duman, pero they na tawan. Because may mga reasons man po yan. Either na they na-identify, so they na comply sa mga requirements kan DTI or kan DSWD. Kung sa'yo na kaipuan po talaga ito para man sa siyempre sa pag-liquidate sa tuyang pondo na pigtao. So, so mga day nakakomply, tinawang magrariki chance, Ma'am Bem. Ngunyan, na September 15, ongoing po ang payout sa mga so may mga lacking documents duman, diretso po sa payout ngunyan na aldaw, September 15. Sa Albay, igwaning 7 na natatada, Camarines Norte, igwaning 5, Camarines Sur, igwaning 4, Catanduanes 2, asin Sorsogon 15, igwang 15. So yan po ngunyan ongoing hanggang at yan na hapon gigibuho na matawanan po sila kitong cash assistance. So gustong sabihin mo, Sir Ben, second batch, igwa na kitang schedule kang second batch. So second batch na, Ma'am Bem, ang mag-schedule kaya si DSWD. Si DSWD na ma-schedule. Probably next week mga igwa ng list of parang beneficiaries qualified. Ongoing pa ang profiling Ongoing pa natin ang ngayon profiling, kasi okay. as much as possible, Ma'am Bem, kay puwan matawan talaga gabos na dito maubos siguro yan so basta kadaklan dapat matawan sila kang cash assistance. So ngunyan, so second batch na day nakasabay di sa first batch kang payout padagos po ang samuyang profiling, ang samuyang validation, ang samuyang verification duman sa mga natatada. So para makasabay sinda sa payout, probably ang ano is next week. Then duman naman po, Ma'am Bem, sa mga natatada pa na yaw sa barangay, padagos man po girari ang sa tuyang pag validate ka sa listahan. Okay, oo. So ayan po so na profile ng mga rice retailers ni DTI, ito po ang pigtatao sa DSWD para po sa pag-request ka itong pundo na matawan man sinda ka itong 15,000 na cash assistance from the Sustainable Livelihood Program of the DSWD. Pero Sir Ben, ano po ini? Ano ba ang requirement, no? Bago ka maging qualified, bago ka maging kwalipikado, no, na beneficiary ka ining payout, igwang mga requirements. So ano itong mga basic requirements? Yes, of course, Ma'am Bem. Kay puwan secure itong mga documentary requirements. Inot na inot, kay puwan rehistrado sinda sa LGU kung sinda nag-ooperate, lalong-lalo na itong yaon dyan sa public markets natin. So kay puwan po talaga sinda igwa ni business permit. So ang pigbabase natin kay ni Ma'am Bem is itong
hagad ta sa BPLO. So hali sa mga munisipyo syudad na lista kang business permit and licensing office na na validate maninda nagpapatotoo na igwasinda ning necessary permits. Okay. So when you say permits, itong syempre mapuon sa DTI Oo. dapat may business name Okay. and dapat may mayor's permit or business permit. Oo. And syempre dapat rehistrado sindang rice retailer. Ano po kaya nga ni piga kaipuhan itong system na business permits and licensing system kasi duman ito ibabangga so na profile o yaon sindaligdi as rice retailer. Kaya aron po kayan ang satuyang ginigibo bago sinda maging qualified or bago sinda maka-intra duman sa list no sa na profile na list. Pero during the payout igwa pa man na pigigibong mga verification and validation. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am Bem, para makasigurado kita na mapapaduman talaga ito sa legitimate owner. Oo. Sarap ang rule ta, Ma'am Bem, digdi. For example, ngaya, igwa ka ning sa ang registration mo saro lang. Okay. Pero duman sa public market o sa ano mo, igwa ka ning 5 stalls Oo. o tulong stalls. Oo. Then qualified ka lang po sa saro. O, saro lang na 15,000. Apo. Regardless kung pirang tindahan ang sa imong ano yan, ano ang apod ka ini, pig-operate, ilang tindahan ang nag-ooperate na nagtitinda, basta ika ang owner, saro lang. Sarong, kasi owner ang pigatawan bako so number of branch or number of stores. Pero ngayon kung si Mama igwa, si Papa igwa, Ibang so duwang ake igwa. Kataklan Ma'am Bem, ano ta sa uda minsan pamilya po talaga yan. So kay po ang po nindo magkaigwa ki kanya-kanyang business permits. Syempre. Oo. Okay lang 'yon basta ibang tao. Pero dapat igwang mga permits no na ito nga ni nakabali duman sa basic requirements bago ka maka-receive. Ano po? Sa Giraray, Sir Ben, i-mention ta Giraray para mas lalong masabutan kan sa to yung mga paradangog. So mga agencies na involved digdi ano po si sayangan ito Sir Ben, Si syempre DA. si DA, no? Si DA, Si DILG, DSWD. DSWD, oo. So mga LGU ta, Ma'am Bem, maski others nila kang DLG. Special mention ta sa mga LGU nagtutuwang po talaga sa tuya sa paagi kasi ng mga market masters or market administrator. Tapos ano man ang ano ang role ni yaon ba diyan si PNP, Sir Ben? Siyempre si PNP talagang ang ano niya is peace and order kay po niyang then of course nagtatabang man sa ibang agency, Ma'am Bem, maski wala din sa data na hilingon niya sa nakaprintera pero supik sabi ka kasubago na igwang pigigi bako lang igwa pang pigigi mga parallel investigation regarding sa EU39 katuwang tapo diyan si Bureau of Custom, si PNP, si NBI and other law enforcement agencies na pwede tang itap. So even Philippine Competition Commission, Ma'am Bem, Okay. kaya malawyan para po sa mas hirarom na investigation. Tapos Sir Ben, halimbawa, 'di ba, nagtaon na ki assistensya sa gobyerno. Na-mention mo so mga numbers kang mga rice retailers na natawan na. Halimbawa sa Albay, sabi ta 120, so natawan na kang 15,000 na rice subsidy. Ano po? Ining 120 na ini baka may maghapot na sa tuyang paradangog, inutan ko na. Ini bang 120 na ini ano ini gabus ba ini compliant na duman sa price cap? Ang prioritize ta sa compliant. Okay. So kung bako ka compliant, kay po mag-comply muna, Ma'am Bem. So upon nag-comply ka na, then of course diyan ka na makaka-receive kaya na 15,000 pesos. Ngunyan, Ma'am Bem, ang sunod na hapot kayan, mag-comply ngunyan sa aga dae. Di ba? Oh, ano ang gigibuhon? Sana makonsensya mga joke lang. Basta nag-comply na po kamo duman sa mandated na price ng 41.45. Kumbaga sa iyan na computation na iyan, binasi man po yan sa yung losses nindo for kung nasa paron sa pagtinda kaya na halimbawa bakal nindo kang
sa bagas is 50 pesos sa pinabakal nito 45 pesos. Siyempre lugi ka mo ni 5 pesos. So kasabay po yan sa kinumpute kang manlaylay na agency para po makaabot diyan sa 15,000 na cash assistance. Ngunya kung day pa talaga kamo nagko-comply, pigdaya lang nindo sa gobyerno, nagkuha ka mo kay itong cash assistance, tapos pagkaaga pigbalik nindo sa dati ng operasyon na mas halangkaw duman sa mandated na price ceiling, diyan na po malawagan sa tuyang enforcement, Ma'am Bem. So di man po pwede na ano kita kaya na desinda mag-utob duman sa mandated na price ceiling. Nadangog ko duman sa mga speeches kang sa tuyang mga bisita during the payout na pigtaraman sa mga beneficiaries na so pag resibininda ka ito, syempre igwasindang responsibilidad na dapat talaga mag-comply sinda duman sa pinapatupad na price cap, no, na which is 41 sa regular milled and 45 sa well milled. Ano tabi, Sir Ben? Nadango ko ito duman, kaya siguro naman ang sa tuyang mga rice retailers, lalong-lalo na sa mga nakareceive ka itong asistensya hali sa gobyerno, sana naman padagos na ang sa indang pagpatupad or pag-comply duman sa price cap. So sabi ta, Sir Ben, ito su pilot, pilot. So inot sana itong kang pagtao kang asistensya. So mga iba pang rice retailers po na qualified, pighuna anindang qualified sinda, igwapa sindang pag-asa na makareceive man sinda kang assistance na inihali sa gobyerno, as long as syempre mag-comply sinda. Kasi may nagaharapot na iba. Paano ngaya sa mga sari-sari stores na nasa barangay, ano ba iyan sinda? Pwede man sinda kaan makareceive? Yes, Ma'am Bem. So mga sari-sari stores na yaon dyan sa mga barangays, na wala duman sa sentro, mga medyo arayo na niya, Ma'am Bem, tapos mayo sindaning wala sindaning nagkakanigong business permit. Opo. So mga medyo arayo din na inabot kang pagkuha ninda kang mayor's permit ninda. So qualified man po giraray sinda, Ma'am Bem, as long as magka-provide sinda ki certification na halis sa sindang barangay kapitan na sinda nagpapabakal ki well milled tapos regular milled na bagas. Okay. Kasi may mga sari-sari stores baga, Ma'am, sa barangay ta na di man nagpapabakal ki bagas. So kay puan man po girari i-validate iyan ang tugon ta duman sa mga nagpo-profile natin ng mga kaibigan is baka man lang na nagkakulang ki certification because baka barkada sa kapitan. Bata aran nila eleksyon. So baka barkada sa kapitan tindawang keno. So kay puanta po i-verify manggirarayan to make sure na talagang involved sinda sa pagpapabakal kang bagas. Okay. Pero ang aram ko, Sir Ben, itong mga nainot na naka-receive ki benepisyo hali sa gobyerno through the Sustainable Livelihood Program of the DSWD, ito sana su mga rice retailers na nakapwesto sa laog kang public market. Ito su pig prioritize Eyo. Oo. So ito na su mga enot na natawan itong mga rice retailers sa public market. Kaya ngunyan padagos pa, Sir Ben, ang satuyang pag-profile, ang pag-monitor. Yes, Ma'am Bem. Bako sa nakang implementation ko so pag-profile pa ka mga additional na mga qualified rice retailers. Yes, Ma'am Bem, padagos man po girarayan. Even duman sa mga public markets na kapag duman nga kang sa tuyang pag-iriba na sarado because for unknown reasons baka nag-attender kay meeting sa babalikan po kamo di po maghadit, babalikan kamo sa mga profiler para po may sabay kamo sa listahan kayan. So then pagkatapos kayan, so mga rice retailers naman na bako located duman sa mga public markets o wet markets na frequently pigli duman mga kamataw. Kumbaga sa araniman sa sentro, Ma'am, or nasa sentro pa. Then padumang kita, radiate kita duman sa mga barangay na. Okay, oo, yan. So, yun na yan ngunyan ang padagos na pinagsasagibo, itong pagpadagos kang monitoring, pati na duman sa mga barangays. Kaya, dai mag-diet itong mga dai pa natawan, matatawan sinda as long as
qualified sinda, as in syempre igwa sindang responsibilidad na mag-comply kay itong price cap na pinaluwas base sa Executive Order number 39. Ano po? Kaya yun po, Sir Ben, siguro sangun yan, sige pa, Sir Ben, sige pa ang satuyang monitor Ma'am. and Opo, Ma'am. profile. Padagos po yan. And may nakuha nagtang report na base sa monitoring kang Department of Agriculture. Kadakol na, Ma'am Bem, ning compliant naman sa 41 Okay. and 45 pesos. So, maray na barita yan. And ang projection man nga ni, na talagang come September, October, anyan na, Ma'am Bem. Harvest season. Harvest season na. So, madagsa na po sa supply ka sa tuyang paroy. Tapos, siyempre, pagdakol na, so low of supply, hindi man naman, pag aloy na, siyempre, bababa ang presyo. So, sa pigihiling na projection na Arcan, pwedeng magbaba na talaga. And we are hoping, Ma'am Bem, na malift na as soon as possible ining mandated price ceiling na EU 39. So, pigihiling ka sa tuyang mga higher ups. And kung sa computation, Ma'am Bem, kang paroy baga, di ba? Kaya nakakuha ko kay idea. Halimbawa ngayon, bakal kang paroy is nasa 24 pesos. Siyempre, papabakal mo yan above naman sa 41 and 45 pesos because siyempre, ang recovery kang sarong kilong paroy ata is only 60%. So 60% na yan, yun na suwo bagasta. So ang bakalan at ang unyan is kang ining is masa 22, 23 or 24 pesos. So may pig try kami na apuda na sarong miller. So actually Monday na banggi inapudan mi. So nagbaba na sa presyo kang paroy ng bakal. Somewhere nasa 21 na sa naata. Okay. Oo. So dahil pa man nagbaba sa 20. Depa. So, presyo kang paroy. Opo. Oo, okay. So, siguro, we expect na sa mga maabot na aldaw, talagang mababa naman ang presyo kang satuyang bagas. And eventually, ma-lift na itong price ceiling na pig issue. Ano po? So, ngunyan, Sir Ben, ano pa ang satuyang mga inaasahan na mga steps, no, strategies kan sa tuyang opisina, syempre katabang so mga iba pang mga implementing agencies kaining EO 39. Inaasahan ta ba na magkakaigwa pa ki schedule kang payout kasi sabi mo kasubaago si DSWD ang ma-schedule na kang payout, no? So ngunyan wala pang naka-schedule, Sir Ben. Wala pa, Ma'am Bem. Mahalat kita kang declaration kang DSWD regarding sa schedule din na kang payout for the second batch kang Okay, oo. So sa ibang lockdown naman pagkatapos kay ni padagos po, dahil man pumapundo ang mga government agencies na sa pag-monitor kung talaga nagko-comply ining mga tindahan niya to dito sa PIPOTOB na 41-45. So pag nahiling yan na stabilize na sa presyo, stabilization kang presyo. Diyan na po malaog ang recommendation naman kang DA, kang Department of Trade and Industry sa presidente na pwede nang i-lift ining EU 39. Pero Sir Ben, sabi mo kasubago base sa report man na na-receive tahali sa Department of Agriculture sa pagmo-monitor ninda dakol na ang compliant. So ibig sabihin igwa pang bako pa talaga compliant. Yes, Ma'am Ben. Nakakapira na lang ini. Naligos listahan ninda kang sa Camarines Norte igwa pa ning number of stalls na kadikit nila ganina 5 saro 2 so partially compliant agapod ninda kadaklan digdi sa buong Bicol region compliant na digdi sa 41 and 45 pesos. Okay, so at least dikit na lang so mga dai pa nag-comply. So ano kaya ang plano, Sir Ben, duman sa mga padagos na magdunong? So padagos na magtagas ang payo na talagang sinda dai ma-comply maski naka-receive na sinda kang benepisyo, dai pa nanggad sinda ma-comply. Ano daw ang ang action kang sa tuyang gobyerno? Under Ma'am Bem kang Price Act, igwa duman kag ni penalty. So baka so tinaw sa indong 15,000 pesos na cash assistance, baka matriple o madoble pag
Nakipagsutilan. pag Oo. nag-enforce na ang satuyang mga agency. So, yan po ang pighagad mi na makipag-cooperate na lang po. Oo. So siguro hinahagad man kang gobyerno ang kooperasyon kang lambang rice retailer tanganing dai na mag-abot duman sa punto na mas lalo silang mas lalo pa sindang malulugi, no? Dito mapigtatakot sinda Iyon, ma'am. Somewhere between 5,000 pesos under sa Price Act. 5,000 pesos hanggang 1 million ng pesos ang penalty na pwedeng may pataw sila kung sakali man na di sila magsunod o mag-utob di sa sa mandated na price ceiling. Oo, kaya sabi nga ni hindi naman tayo nakikipag-away, no? Nakikiusap. Nakikiusap lang naman tayo. Nakikihuron kita sa mga rice retailers na kung pwede makipagtabangan, mag-cooperate, tanganing eventually kung talagang magiging estable na ang gabos, dai naman maabot pa sa arog ka na punto. Buda posibleng maililift na so itong price cap. Actually, ma'am, ang directive sa tuya is again talagang lang talaga i-monitor tabangan ini mga rice retailers na maibsan itong maging kaluguyan nila kaya nga nag-provide kini cash assistance regarding duman sa enforcement na gigibuhon again it will depend kung ano maging directive kang hali sa taas sa tuya. Kung talagang nahiling na talagang base sa report na pig-conduct base sa monitor na pig-conduct sa tuyang mga agency dahil sila nagsusunod. So kay puwanta man po magpa-utob kung ano man po nasa lay. So ayan again dai kita nananakot. Nakikihuron kita kaya nga ni pirang aldaw na after the effectivity of the Price Act dai pa man ki instruction as to enforcement kaya padagos na nakikiulay ang gobyerno sa gabos ng mga rice retailers na makipagkooperar, makipagtabangan bako man sa na sinda ang apektado bako man sa mga rice retailers kita gabos kaya magtarabangan kita gabos tanganing masugpo na ining padagos na pag halangkaw kang presyo kang bagas. Oo. Sir Ben, igwa ka pa pong igwa pa kitang kaipuhan na i-share sa satuyang mga paradangog. Igwa digding hapot pa si madam ko di ko po masyado madam nasabutan so message mo baka may mga tipo error da ko masyado nasabutan. Okay, sige. Paki-type giraray may mga tipo error garo na da ko masyado na nasabutan kaya da ko mabasa kitama po so mensahe mo sa tuya ngunyan na pwede ko tang ipaabot taligdi sa tuyang bisita. Okay, Sir Ben, ano pa ang sa tuyang mga next steps? So, again, ma'am, ang pag-asa mga kasubago, nakikiulay kita sa mga rice retailers na magkipag-cooperate sa programang ini. Ini pong bagas na ini. Dahil man po talaga ini ko kakagang, kung talagang bako ini so permita pig kakaon mambem. Sa staple food ta bagay ning bagas na ini. Kita mabubuhay pag wala talaga ning bagas na ini. Unless talagang iba ang diet na mo. So kita po sa mga pagiriba bagas po talaga pinakainot ang sabi nga ni ka mga gurang kay to mambem kung nadawog mo naman yan. Day baling warang isira basta igwa kita ning bagas. Di ba? So ang isira ngayon madali yan just mga gulayo pwede na yan pwedeng gibo na isira. So ang bagas po talagang inot na importante piwa bakal kasunod mo pakiriba. Kaya nagkaigwa kining measures sa tuyang government para ang hubeto again affordable and quality rice. Okay. Halat nyo na Sir Ben, nag-upload si Madam. Hello po. Ay, sir. Okay. Ano po ito, sir? So gusto mo pang ipaabot? Opo. Opo.
Mhm. 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 Iyo po. Opo. Mhm. Mhm. Opo. Mhm. 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 Iyo po. Opo, iyo po. Ipa ipaabot ko yan, sir. Ipaabot ta iyan po, sir, sa tuyang mga nanunungdan. Salamat po, sir, sa imong concern. Salamat. Iyo po. Opo, sige po. Opo, sir. Salamat po, sir. Salamat. Medyo ano na kaya, sir, alanganin na ang oras ta. Ipaabot ko na lang po, sir, and siguro balikan kita na lang. I-text ko na lang po ika po. Pero salamat sa concern. Opo. Salamat. Okay po. Opo. Okay, so yun na ito, Sir Ben, padagos na nakikiulay kita sa tuyang mga rice retailers na makipagtabangan, makipag-cooperate sa satuyang mga ahensya di gobyerno na yaon kita para magtabang sa indagaw. Dahil man sinda papabayaan, dahil man sinda papabayaan kang gobyerno. Kaya nga ni, sabi baga taduman during the payout, ta nakapag attender man kita kang payout, sabi duman kang mga heads kang mga iba-ibang government agencies na presente, aram ninda na bako man ito enough, no, para makatapar duman sa mga losses ninda, kung igwa talagang losses, no, kung sa mga nagpatupad na, kudi asahan ninda na bako man sa na ito ang tabang kang gobyerno. Igwa man na tabang na pwedeng bako in cash, no? Bakong cash assistance. Kaya yaon gabos nagtatarabangan ang satuyang iba-ibang ahensya di gobyerno. Kaya nga ni sabi baga ni presidente, asin sabi din kang satuyang secretary na this is a whole of government approach. So bako sana si DA, bako sana si DTI, si DSWD ang nagtatarabangan so bilog na puwersa. Ano po? Kasi ini ang sarong issue na talagang dapat i-address kang gobyerno. Ano, Sir Ben? Yes, ma'am. Okay. Actually, Yes. sabi man kang sarutang pagiriba naman sa DILG, Opo. na pig-recommender ninda sa mga market administrator sa mga kung pwede, Yeah. ilibre mo na. So rental, renta kang mga oo. pwesto. So saro yan sa mga paagi para makatabang man sa mga rice retailers Opo. na. Kaya nga ni sabi ko bako sana itong cash assistance, no. Posibleng igwapang iba pang mga asistensya na pwedeng makagian, mapagian ini sa satuyang mga kagabatan na pinag-aagihan ngunyan digdi sa issue kambagas na padagos na naglalangkaw. Kaya siguro ang gibuhon ta na lang ni Sir Ben, magtarabangan kita. Syempre aram tabaga ang pagninegosyo. Dapat syempre igwa kang kita. So day ka man manegosyo na day kang kita. Pero bako man sobra-sobra na maka naman kita kang satuyang mga kasaradayan. So tama sana. Ano, Sir Ben? Yes. Okay. So okay na, Sir Ben? Wala ka ng huring mensahe sa satuyang mga paraan tabay? Ito na po. Para sa mga consumers din. Sige po, ulit-ulit na pong ihagad na makipag-cooperate po kita. So sa mga consumers man po na nakaantabay ngunyan, saro sa magigibuang kan Department of Trade and Industry, Ma'am Bem, is itong pig-propose na Diskwento Caravan, Okay. kadiwa, Rice Edition. Rice edition. Na kung saan makakuha kita kay mga supplier, kay itong bagas, na madadarata duman sa mga kababayan natin na pwede sila maka-afford kay itong mas mura na bagas. Okay. So abangan ta yan kasi saro yan sa satuya pang mga
masurunod, mga next steps, no? Itong Diskwento Caravan Rice Edition. Para pag dumanta sa mga areas, ang darata talagang bagas, itong bagas na naaayon duman sa price ceiling na pigpaluwa. So, daisindang hadit. Ano po? Okay, so tapos na naman ang satuyang oras sa programang Usapang Consumer at Negosyo digdi sa DZGB hatod sa Indokang DTI Regional Office 5. Salamat po sa mga naghapot. Salamat sa mga nagantabay. Sa Giraray, ini po ang sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Berango. Kairiba ko po ngunyan si Sir Ruben Sombon, ang satuyang head kang Consumer Protection Division sa DTI Regional Office 5. Kami po ay pirming nagsasabing ang wais ang consumer na may alam. Kaya pirmi ka mo magdangog digdi sa Usapang Consumer at Negosyo. Mag-iriba naman Giraray kita sa masunod na bulan, first Friday of October, sa siring na oras alas 11 hanggang alas 12 nin udto. Salamat! Maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. This is ang Surf Bar New Look na! Bula